So mga kaibigan, may hawak tayong Biblia ngayon. Ayan mga kaibigan. Ano nga bang Biblia? Ano nga ba ang may tutulong ng tao sa Biblia, mga kaibigan? So mga kaibigan, magbibigay tayo ng konting paliwanag at konting kalaman kung ano nga ba ang may tutulong ng tao. Ano nga ba ang may tutulong ng Biblia sa tao, mga kaibigan? Maraming nagsasabi na ang gumagawa ng Biblia ay tao lang. Maraming nagsasabi na ang mga nakasulat sa Biblia ay mga kathang-isip lamang ng tao. Kaya mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, ang gumawa ng Biblia ay tao nga lang, pero taong may pambihirang kaalaman na hindi galing sa kanyang sarili mismo, kundi ito ay biyaya sa kanya ng Panginoong Diyos. Sinadya ito ng Panginoong Diyos para maipaabot niya sa mga henerasyon o sa kanyang mga nasasakupan ang gusto niyang ipaabot sa kanila, ang mga nais niya na gawin ng kanyang mga tao, kung ano ang gusto niya sa kanyang mga nilalang, especially tayong mga tao, na ang gusto niya ay magsimba tayo, magdasal sa kanya, siya yung purihin natin bilang makapangyarihan sa lahat, at ang lahat ng ating mga pagsisikap at mga ginagawa ay isipin natin dahil sa Kanya. Pero nga, bakit nga ba sinasabi ng iba mga kaibigan? Tao lang daw. Dahil ang ibang tao ay gumagawa ng hindi maganda. Ayaw nila na malalaman ang kanilang mga ginagawa ng dahil sa Biblia. Dahil ang Biblia ay nagsasabi ng mga ginagawa ng tao, kahit iniisip pa lang ng tao o kahit di pa ng tao naiisip, ay nasulat na sa Biblia. Ang mga hindi pa nangyayari ay mangyayari pa lang ay nasulat na sa Biblia. Alam na ng ibang tao na nagbabasa ng Biblia ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Ngayon, ang tanong mga kaibigan, paano malalaman ng Biblia ang mangyayari sa hinaharap kung ang tao na sumulat ay ordinaryong tao lang o sabihin nating tao lang siya na gumawa ng Biblia? May kakayahan ba siya na alamin ang hinaharap? Kung siya may kakayahan na alamin ang hinaharap, ibig sabihin tayo din ay kaya nating alamin ang hinaharap. Pero sino ba sa atin ang nakakaalam o kayang alamin ang hinaharap? Maliban lamang kung tayo ay pagkalooban ng Diyos ng kakayahang alamin ang hinaharap, ibig sabihin malalaman natin ang hinaharap pero hindi tayo matatawag na ordinaryo tao. Kaya mga kaibigan, itong Biblia ay hawak at dala-dala ko palagi at lagi kong ibinabahagi sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Ano nga ba ang may tutulong nito sa tao? Ang Biblia ay nakatutulong sa tao sa pag-intindi upang maiwasan ang mga bagay na hindi dapat gawin ng tao, upang maligtas ang tao sa kapahamakan, maliban lang kung siya ay hindi susunod at hindi gagawin ang sinasabi ng Biblia. Dahil para sa kanya, may sarili siyang paraan, may sarili siyang mundo, o mayroon siyang sariling pag-iisip. Sa madaling sabi, makakaisip siya ng paraan para mailigtas niya ang kanyang sarili. Kaya gagawin niya kung ano ang sa isip niya na tama. Kahit ito ay sinasabi ng Biblia na mali. Kagaya ng mga ginagawa ng tao sa kasalukuyang panahon, lalo na ang mga nasa ating gobyerno. Ginagamit nila ang pira sa panggigipit ng kapwa nila. Ginagamit nila ang pira upang kilalanin silang bilang makapangyarihang tao. Samantala,
ang mga tao na dapat nilang pagsilbihan ay nagiging kawawa at naghihirap. Ngayon, kung ikaw isang matinong magulang, nakita mo ang iyong mga anak na naghihirap, na sila ang dapat mong pagsilbihan, ngunit ang ginawa mo ay anuin ang iyong sarili, punuin ng iyong sarili sa lahat ng mga pangangailangan mo, samantalang sila naging kawawa. Ano bang maramdaman mo? Ayan mga kaibigan, ako ay hindi pa isang magulang dahil ako ay nag-iisa pa sa buhay. Pero ang Panginoon natin ay nakikita ang lahat. Kaya ito ay tinitipon lang ng Panginoon. Balang araw, aanihin nila ang kanilang mga ginagawa sa panggigipit nila sa mga tao na ultimo lang kanilang pinagkapirahan at ginawang kawawa. So mga kaibigan, hanggang dito lang tayo. Kahit hindi masyado maganda ang aking pagsasalita, parang medyo magulo, pero sana ay maintindihan ninyo mga kaibigan. Kahit pa paano, sana ay maintindihan ninyo ang aking mga sinasabi.